Yun! Welcome back! So with the few podcast, let's go! Pagkatapos din ng episode ni Darren, after siguro 3 weeks lang din, or 3 weeks or a month din, masusundan na rin siya sa wakas. And, kung mapapansin nyo, 3 kami rito. So, hindi na ako, pero bago pala, nawala ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ano yung tatawag sa mga nakikinig. So, kung kayo, meron kayo suggestions, leave your comment or suggestions down below. Anong mga magagandang tawag sa mga audience sa inyo? With the Fewsters. sabi nga ni Siri, with the Fewsters. Ayun. Pero, sabi nga ng mga common host sa mga events, without further ado, papakilala ko muna ngayon. Yung co-host ko ngayon ay si David. So, pakilala ko muna siya kung paano ko siya nakilala. Si David is a former team member of mine, pero sumakabilang team na siya recently. And si David sa akin is another, kagaya yung guest natin ngayon and kagaya ni Darren, is one of my closest friends dito sa office. Pero hayaan ko na magpakilala sa David kung paano niya gusto niyo siyang makilala. So yun, parang ang pangit ng term sa mga kabilang team parang sa mga kabilang buhay. Pero yun, thank you Mon for getting me as your co-host dito sa With a Few. So yun, ako yung pinaka makulit at pinakamasaya kaibigan ni Mon, tsaka ni CB din dito sa sorry. So yun, ako si David, or yun, David tawag na lang sa akin. Sobrang sweet girl mo naman sa... Hindi naman, sakto lang naman. So yun, ako si David. You can call me David, okay? Okay. And next naman, syempre, yung pinaka-importanting tao dito sa episode natin. Ayan. Si CV naman, nakilala ko siya is hanggang ngayon, ka-team ko siya. And noong pagpasok ko sa team, first impression ko sa kanya is intimidating. Kasi matalim siyang tumingin. At akala ko, suplado siya. Pero sobrang mali ako doon. Ito nga yung purpose ng mga episodes natin. Makilala yung mga taong nakapaligid, hindi lang sa akin, kundi nakapaligid sa amin or sa atin. Kasi marami silang stories na masishare na marami rin tayong matututunan. So, ayun, titigil na ako sa pag-over-explain. Hayaan ko na magpakilala si CV kung paano nyo siya gusto makilala. Okay, thank you, Mon. So, hi everyone. With a few. Hey. Ako si CV. So, sabi nga ni Mon, first impression niya sa akin is matalim, tumingin, or masungit. Pero, ganun kasi yung gusto kong maging persona pag nakikita ako ng mga tao or random na tao sa public, ganyan. Pero, pag nakilala niyo ako, parang gusto ko maalala niyo ako parang bilang someone na kumbaga nag-leave ng mark. At kahit anong klaseng mark, sana positive sa buhay niyo. Pero yun. Parang iba yung tama mo doon. Yun. Kasi sa kanya kasi puro negative daw. Pero hindi na tayo nakakatakot. Okay. So, syempre mag-start tayo sa mga questions natin pang malupitan. Diba? Malupiton. Malupiton. Bossing. Boss? Bakit tanggal nga yung cup mo? Nakatanggal na ba? Aray ka. Diba? Asa nangyari ba sa cup mo? Ayun, naiwan ko siya doon sa UV na sinasakyan ko. Ba't siya natanggal? Mainit kasi kanina, kaya kailangan mag-fan para mahanginan tong bunbunan ko. Okay. Hinangin yung cup mo. Hindi naman. Nakalimutan ko lang kung saan ko nalagay. Pero yun, anyway, bili na lang ako ng bago. But isa lang ba cup mo? Hindi naman, marami akong cup doon sa bahay, pero favorite cup ko kasi Ano yun. ba kulay yun? Yung kulay itim na walang logo or walang any design. Yung plain lang. Yun yung gusto ko talaga. Kaya lang yun, ganun talaga. Kasi kadalasan talaga si David may cup siya na hindi niya hinuubad. Pero nabiyayaan niya tayo sa episode na to. Sa podcast pa siya nagtanggal ng cup talaga. Grabe. Sa totoo lang, ayaw ko talaga hindi ako nagka-cup. Gusto ko talaga nagka-cup talaga. Pero yan. Pang to? Pang OnlyFans. Okay, balik tayo. Ayun. Kasi si CV parang marami siyang kwento sa office.
Ang dami na parang para sa akin, ang kulay ng buhay niya. Kasi usually kasi, may naging pagkakataon kasi na outing namin. Parang nagpunta kami sa Aqua Planet noon. Tapos ako yung passenger princess niya noon. And marami siyang kwento. And hindi lang sa mga outing namin or kahit sa mga mga engagements namin sa office or kwentuhan lang. Marami siyang kwento simula ng childhood niya, college, lahat. But syempre, simulan natin sa childhood. Ang pinatumatak sa akin noon is yung pagiging batang computer shop mo. Grabe. Okay. So, hindi naman talaga ako nagsimula as batang computer shop. Okay. Kasi, alam ko nung nag-start akong makipaglaro sa mga kapitbahay ko, ganyan. Parang hindi pa ako aware na meron ng internet or what. So, before ako maging batang computer shop, talagang more on yung mga Pico, parang batang kalye. batang kalye yan, agawan base, Break it down 1, 2, 3. tumbang preso. Sabi ko nga, pati yung nagbabarilan ng pellet, di ba? Yun, Parapan sama yun. yan. Tapos, wala sa itsura ko, pero tumaangkas din kami sa likod ng mga truck. Ngayon, wala, trip-trip lang. Pero yun, siguro mga grade 1 na ako grade 1 is tama. Parang unang beses kong na-introduce sa Counter-Strike agad. So, yun. Counter-Strike pinakaunang game na nalaro. Counter-Strike pinakaunang. Hindi. Before pala Counter-Strike, kasi grade 1 yun. Yung tito ko, malapit kasi parang one house away lang sa amin. Madalas ako sa kanila, so nakikipaglaro ako sa mga pinsan ko, ganyan. Then, nakita ko yung tito ko naglalaro ng Battle Realms, Red Alert 2, ano pa ba yung Battle Realms, Red Starcraft. Yeah. Sa Battle Realms, anong gamit mong team? Kasi diba may Wolf doon, Dragon, Serpent. Favorite ko, Dragon. Kasi gustong-gusto ko yung Musketeer ba yun? Oo. Yung Musketeer. Pagka binarin yun, yung lilibok pa yung katawan magtatagal mga laman loob. Yan, tapos, yun, tas tuwan-tuwa rin ako sa Red Alert, ganyan. Ewan ko alam yung Beachhead. Beachhead din. Parang, parang ano ka lang, sundalo na nasa gitna ng waters. Tapos, may Rambo o gun ka. Tapos parang babarilin mo lang lahat ng jet na nasa area. Saan yun? PC? Puro PC games. Then, yun, yung pinsan ko naman, naglalaro siya sa PS1 ng yun, nung kabataan ko kasi parang hindi ako nabiyayaan ba na magkaroon ng mga PlayStation. Kahit anong 1, 2, 3 ganun, wala. So, ang ginagawa ko, yung pinsan ko kasi lagi siyang meron. So, pag sawa na siya, heheramin ko naman. Tapos, meron pang kwento nga doon na paano ako siguro nagsimula maging batang com shop is nung grade 1 ako, pre, inutusan ako ng mama ko bumili ng barbecue. For dinner. Yun. So, syempre, gutom na yung lola ko, yung mama ko, yung dalawang pinsan ko, tsaka yung tita ko. So, bili nga ng barbecue, ganyan, mga 5 p.m. Tapos, 9 p.m. na, wala pa ako sa bahay. Parang alam ko na kung saan ka nagpunta. Tapos, syempre, nanay ko, takot na, ganyan. So, ilang taon na? Basta grade 1. Grade 1. Di na ako familiar sa mga age ko ng mga grade 1, grade 2, ganun eh. Tapos, pumunta siya doon sa kanto, parang 500 meters away lang naman. Ay, parang dun sa bilihan ng sa bilihan ng barbecue. Tapos sabi niya, sa pagkakakwento niya, meron po ba kayo nakitang bata dito na maputi, tapos lagi nakangiti? Kasi, di ba, introduce mo ako as someone na parang matalim tumingin, ganyan. Pero sobrang kabaliktaran ko kasi yun nung bata ako. Nung bata ako, imaginein mo, yung mga kapitbahay, kinukwento kay mama na, anak mo ba yun? Parang nakikita ko lagi naglalakad sa labas, nakangiti lang. So, yun. Smiling face ka sobrang opposite ko nung bata. Yun. So, you can imagine, di ba? Then, yun, tinanong nga niya doon sa nagba-barbecue na, nakita niyo po ba yung anak ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, ay, nakita ko po, pumasok doon sa computer shop. Tapos tinuro. Anong oras na yan? 9 p.m. na. 9 p.m. Inutusan ako 5 p.m. Tapos dinner naming
5 yun yung binili ko. Ilang tao yung naghihintay sa'yo? Tapos, di pagpasok ng mama ko sa computer shop, nakita niya ako, hindi ako naglalaro. Nakatayo lang ako, as in nanonood lang ako sa mga naglalaro. So, siguro, doon mo makikita na parang amazed talaga ako sa mga computer games or video games. Ganyan. So, yun. Kasi parang 4 hours lang nakatayo doon. Di ba? Hindi naman ako naglalaro. Pero nalilibang ako. Kasi ako mismo hindi ko alam na 9 PM na pala. Talagang parang fascinated ka talaga sa mga games. Pero maganda doon kasi nakwento mo, nagpapatin, yung maganda enjoy mo yung childhood mo pa rin. Hindi kagaya ng, kasi ngayon puro talaga digital na eh. Totoo. Laro-laro, mga TikTok, ML na nawala na yung parang tradisyon ng mga nagte-text sa labas, nagpo-post. Which is masaya. Masaya siya kung na-experience mo yung kabataan na gano'n. Sobrang saya niya. Kasi doon ka ma-introduce agad sa mga iba-ibang tao din eh. Di ba? At an early age. Oo. Iba't ibang bahay. Kasi minsan, ang naalala ko, pag iimbitahan ka pa ng tropa mo sa bahay. Minsan may merienda pa. Oo, may pamerienda. Hindi mo mawala yung kain muna kayo. Spanish bread, putok, gano'n. Tapos orange juice. Tapos pag iaabot na kunyari, hindi mo mapapansin. Patay mali. Gaming is something new sa panahon na noon. Sa panahon na yun, panigurado. Lalo na kapag yung parents mo is boomers, diba? Baga, how did they react doon sa gaming na yun, na fascination mo na gaming? Kumbaga, in-encourage ka ba? Or nasuportahan? Or kumbaga, pinipigilan ka na, wag ka na maglaro niyan, lang yan. Kasi diba nauso nga ngayon yung kaka-computer mo yan. Kaka-cellphone mo yan. Oo, cellphone. Cellphone na ngayon, sa panahon ngayon. Yung parents ko, parang hindi naman sila naging strict sa akin at an early age. Kasi, very proud naman sila sa akin dahil na-maintain ko yung top 1 or top 2 standing ko sa studies, sa school, ganyan. So parang as much as possible, inayaan naman nila akong gawin yung or gawin yung hobbies ko kahit at an early age. So yun, hindi naman sila naging strict about that. Siguro nag-iba lang yun nung lumalaki na, di ba? Medyo mas naging strict. Doon na dumating yung computer ka na computer. Okay. Nung bata, nakikipag, di ba nauso dati, or kahit nung parang binatilyo ka, di ba nauso dati mga dayo-dayo? Tapos pag mga 5v5 sa office. Pustahan, Oo, mga pustahan. Naggagano ka ba? Yung dayo, parang hindi masyado. Siguro, more on doon lang sa pinaglalaroan ko kasi. Kasi doon talaga, kahit di ka na dumayo, madami talaga. mag-e-enjoy ka na eh. Sobrang nakakatawan lahat ng mga kasama mo doon. Kahit mismo yung may-ari. Parang, ako kasi hindi naman ako about doon sa games. Dayo life eh. More on enjoyment or yung satisfaction na nabibigay niya sa akin. Siguro, partly na rin kasi only child ako. So parang, syempre, di ba, pag sa bahay, tahimik lang ako, ganyan. Pero sa labas, yun, doon mo na matututunan yung pagiging batang kashi. Talaga. Sa labas mo nahanap yung parang company mo yan. Oo, tama. Okay. Doon ako nalibang talaga. Kumbaga. Saan talaga pag sa labas marami kang makakilala sa magiging kaibigan. Kaya talagang solid din talaga. Tsaka isipin mo, grade 1 ako nagka-Counter-Strike. Yung mga nakakalaro ko doon, college na, may pamilya na. Na-try mo yung buhok na emo, tapos yung mga nagamit ka ng face ka ba? Parang feel ko naman meron, tapos may rosaryo pa ako. Kung makikita mo sa Facebook, may rosary pa ako dito. Tsaka di ba nag-start ako mag-home shop grade 1. Nung high school ako, nagbabantay na ako ng computer shop. Kasi, ay mga pinagkakatiwalaan ng mabantay. Sobrang tagal ko na naglalaro sa kanila, pinagkakatiwalaan na nila ako. Para libre yung laro ko. To the point na minsan doon pa ako natutulog, libre pa yung pagkain ko. So, binabayaran ka nun or ang bayad sa'yo lang bayad oras? Lang sa akin yung oras talaga. Kasi syempre, wala naman akong, syempre bata ako, wala ka naman source of income or
yung baon mo na natitipid, di naman enough yun. Magkano lang ba yung baon nung time ko? 20 pesos. Naalala ko, yung 20 pesos na yun, gagamitin ko for yung chicha corn. Tapos orange juice, tigli 5 piso lang yun dati. Kasi siguro yung 10 pesos na matitira, parang pambibili ko ng Yu-Gi-Oh yun eh. Yung mga Yu-Gi-Oh yung mga peking Yu-Gi-Oh sa tindahan, di ba? Tapos mga mas maganda pag kumikinang. Hindi ko nga natutunan laro. Natutunan naman ba laro? Ako naglaro ako din. Pati po. Pero ginagawa ko lang doon yung apiran eh. Diba? Na-try mo ba parang yan? sa text lang Sa Yu-Gi-Oh! O kaya mag-aapiran, tas kung sino yung babagsak. pag bumagsak, sino yung siya yung panalo. Ang dami mong naging nabuong connections doon eh. Ang dami mong nakilalang tao, sabi mo nga, iba't ibang batch ng mga time na yun. Meron ka naging tropa nung time na yun na hanggang ngayon nag-stick, na nagtabay. Actually, meron akong kakilala nung time na yun, which is kapitbahay ko. Since, hanggang ngayon, kapitbahay mo ngayon? Medyo malapit pa rin kasi parang this 5 years ago, lumipat na kami ng bahay. Pero malapit, parang 1 street away lang din sa lumang bahay namin. So technically, magkalapit pa rin kami, di ba? Pero hindi siya yung nag-start as kaibigan talaga nung bata ako. Kasi siya yung... Parang hindi mo siya naging kababata talaga. Oo, kasi kababata ako siya dahil naglalaro kami ng yung mga touch ball, ganyan. Pero yung to the point na aayain mo siya na, tara pre, com shop tayo. Never niya akong sindipot, lagi niya akong tinutulugan. Sasabihin niya sa akin. Kasi medyo malayo din yung agwat namin. Parang mga, di ko alam kung 5 or 8 years, somewhere between that. Pero mas matanda siya sa'yo. Oo, ganun kalayo yung agwat ng age bracket namin. Sabi mga tropa mo, tatanda. Yun nga, kasi parang, ano ba, wala naman, yung mga kabatch ko kasi sa street namin, more on babae. So yun, na-try ko rin naman maglaro ng Barbie. Mukha nga eh. Wala naman, di ba? Masama. Wala masama doon. Kahit ako na-try ko din. Ay, Barbie! Sabi ko na. Pero yun, nasa na ba ako? Hindi sa kababata mo. Yun. Tinutulugan ka. Kasi ang question ni Mont is, kung meron ba akong ka-close no, na hanggang ngayon ka-close ko. Meron akong hindi ka-close nun, naka-close ko na ngayon. To the point na tinuturing niya na rin talaga akong like kapatid. Ayos ang galing no. Yung mga akala nating parang kumbaga sa ibang tao, wala lang kasi naglalaro ka lang. Wala lang yan. Kumbaga nagsasayang ka lang ng oras. Yung mga nabubuo kang, kumbaga mga meaningful na connection out of that. Galing. Tinignan ko, nag-civil engineering ka. And then, tapos lumipat ka ng economics. Tapos ngayon, nasa digital commerce ang field mo. So, panigurado, syempre, hindi naman ito yung unang work mo. Marami, ano yung mga tinalunan mo? Pero mag-start tayo sa pinakasimula. Ano yung naging story? Civil engineering to economics. Una muna, bakit ka nag-civil engineering? Okay, so nag-civil engineering ako kasi sobrang favorite ko talaga yung math. Same. So yun, parang galit na galit talaga ako nung nag-aaral ako. Galit na galit ako pag hindi ako na 100 sa math, ganyan. Parang sobrang frustrated ko sa sarili ko. Pero sa ibang subject, parang halos wala akong pake. Parang basta maipasa lang, ganyan. Or interested ka talaga sa ano yun? Numbers ka interested o yung feeling na may nasosolve ka na may problema? Siguro parehas. Parang sa games, siguro naging sobrang fascinated ko rin sa numbers and sa mga equations, sa pag-memorize ng mga formula, ganyan. Pero sa sobrang fascinated ko sa kanya, isipin mo, nakatapos ako ng... Sorry ma, yan. Pero nakatapos ako ng... Di ba, imaginein ang daming sobrang libro na kailangan basahin ng bata or required, di ba? Yung mga Noling Metangere, El Filibusterismo, mga My Little Prince, mga ganung books. Imaginein wala akong binasa or natapos sa mga yun. Parang, di ba, ano ba, by first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Kunyari, first quarter, required basahin yung book na yun.
ibabagsak ko yung quarter na yun. Tapos babawi ako dun sa mga quarter na wala na kailangan book na basahin na. Para magsasabay ang bigkas, doon ka babawi, di ba? Babawi ako sa ibang quarter para di lang bumagsak. Pero sa math yun nga. Kaya ako nag-civil engineering is, yun, sobrang hilig ko siya. Na, yun, nagre-review ako for exam parang mga 1 hour before, yun. Pero pag talaga mga engineering, talagang more on math. Kahit ako din, nung college ako, gusto talaga mga engineering. Kaya lang, ako. Bakit? Nag-IT. Yun, same kami ni CB. Mahilig din ako. Hindi mahilig, favorite ko rin yung math. Line numbers sa equations din. Ako naman, ayoko na math. Ayoko na may mga kinakabisahan. Tapos ang ayaw ko English. Meron pa akong senaryo nung grade 7 nata ako. Di ba pag nag-exam tayo sa math, may scratch paper na hiwalay na binibigay. So, ako... Scratch paper, tapos minsan pa may index para dun yung formula mo. So, sa amin, may scratch paper, tas yung test paper. Lahat ng sagot mo, bukod yung papel. Dito may susulat, pero dito ka mag-scratch. Kailangan may solution, no? Oo. Okay. Di ba, ina-attach pa yun? So, nakita, nung binalik sa amin yung exam na yun, parang mga 39 out of 50 ako or 44 out of 50. Nagalit ako kasi, hindi, nainis ako sa sarili ko kasi hindi ko nalipat yung final answer dun sa main na paper na nasa solution. Nasa solution lang siya. So, binalik ko pa talaga sa prof ko yun. Parang, ma'am, ito yung Tama naman ako. Pinaglaban mo talaga. Pinaglaban ko talaga, ma'am. Makikita nyo naman, kompleto lahat ng equation. Ayan yung sagot, hindi ko lang nalipat. Tapos yun, in-accept naman niya. Perfect niya. Ay, ayos yun ah. So, ganun ako sa math. Pero remember, since hindi ako mahilig magbasa, ang kahinaan ko, pag problem solving na. Ay, yun lang medyo. Parang hindi naman sobrang kahinaan, pero kumbaga ako may weakest point ako sa math. Siguro yung may yung mga si Juan ay may 3 apple at yung mga ganun ba? Hindi kasi more on siguro sa engineering. Kasi sa engineering madami ng ganun eh. Parang co-computein mo na yung mga yung ng bridge, yung mga ganun. Plus sa pag-physics, mga ganun. Mga physics. Yan, physics. Yan. Ayun, nag-civil engineering ka kasi yun nga talagang interested ka sa math. Tsaka meron namang option na, di ba meron pa isa BS Math? Parang yun lang yung dalawang aware ako na parang more on math eh. Yung accountancy, hindi mo na try. Oo nga. Isip kasi more on math din kasi, or more on siguro numbers. nung time na yun, hindi ako aware na more on numbers din siya. Okay. Or yun. Then, ang naisip ko lang talaga ay civil and engineering and BS Math. Tapos iniisip ko kasi, correct me if I'm wrong, parang naisip ko kasi if magbi-BS Math ka, parang mas magli-lead towards ka sa maging prof teacher. Teacher. Parang pag mahihayin kasi ako. Sa hindi ko kakilala kasi nakita mo yung reaction niya. So yun. Wala akong plan parang na mag-teacher talaga. So, meron akong naging plan mag-guidance counselor yan. Pero ano naman yun? Ano nangyari sa... Wala naman. Parang lang yun, on back of my mind lang na may possibility na ganito yung gusto kong i-track or i-pursue na work, ganyan. Pero yun, hindi naman ako natuloy dun. Pero ano yung... anong naging interest mo naman sa... Kasi yun hindi na numbers eh. Parang kumbaga kadalasan doon human behavior na ang tinitignan eh. Pero wait. Okay. May nag-click sa akin. Okay. Human behavior kasi eto si CV, sobrang observant niya. May mga pagkakataon na may na-observe siya sa akin na ako mismo is hindi aware. Tapos ngayon kaya nag-click sa akin ngayon sa guidance counselor kasi ayan na kita. Bakit? Why are you so interested in observing other people? Anong reason behind that? Hindi ko sure kung interest ba siya or parang naging natural lang siya sa akin. Kunyari sa inuman yan. Parang more on tinitingnan ko kung okay pa ba siya. Parang ma-observant lang talaga ako. Or kahit hindi naman sa inuman, kahit sa work or sa school. Parang nakita mo naman, 'di ba, yung first
nung first few days mo pa lang, parang napansin ko agad, hello. Parang yun yung naging hobby ni Mon. So, yun. Sorry kasi hindi niya na ginagawa yun ngayon. Dahil napansin ko na. Ako marami nakapansin. Sorry sa lahat ng mga pinansin ko. Pero, ayun. So, connected ba yun? Bakit ka, parang tingin mo connected ba yun sa Siguro more interest on- mo dati mag-guidance counselor? Feel ko, kasi another thing is, niisip ko, since only child nga ako, di ba? Tas sa bahay kasi, 3 lang kami. Ako, si Lola, si Mama. And nung kabataan ko, so si Mama, lagi nasa work yan. Then, si Lola, alam ko madalas din siya lumabas ng bahay nun. So, siguro, factor na rin yun kung bakit ako naghahanap ng mga hobbies or interests ko nung bata ako. Yan. Then, parang, since wala na ako nakakausap sa bahay, so parang nagiging fond ako sa communicating with other people. Diba? And possibly getting to know them on a deeper level. Diba? If they're willing to share. Parang may uhaw ka sa connection. Oo, parang gano'n. Tama. Okay, balik tayo. Civil engineering. Diba? Jump ulit, no? Okay. So, civil engineering, ano yung reason bakit ka nag-shift naman to econ? Ano yung experiences mo nung nag-civil engineering ka? Kasi, diba, nag-civil engineering ka because of your interest sa math, with numbers. So, why shift? Okay. So, interested pa rin naman ako sa numbers. Okay. Kaso mas naging interesado na ako sa ibang bagay. So, remember, as I've said earlier na nung medyo kabataan ko or mga grade school, ganyan, naging focused ako sa studies sobra. Like, may tutor pa ako, ganyan. Tapos, parang nape-pressure ako na i-maintain yung mga high scores, ganyan. Siguro nung habang lumalaki na ako hanggang sa dumating sa point na college na ako, sobrang kinikrave ko na maging social naman. Parang... Kumbaga parang introvert ka dati yung gusto mo para maging extrovert. Oo, tama. Parang, ayun, so parang di na ako pumapasok. Sobrang nawala na ako ng gana sa studies. Yan. Kami kasi ng mother ko, parang hindi kami ma-share sa isa't isa. Okay. Like, hindi mo kami makikitang nag-open up about things. Parang sobrang shallow lang ng conversation namin. Pero nung, yan, since natanong mo bakit yung sa engineering, ganyan, or so bakit interesting yung college life ko. Nung first 4 years, yan, imagine 4 years na inabot ko sa engineering pero di ba nag-shift pa ako. 4 years, so umabot ka ng 4th year. 4th year ka na. Parang 4th year, parang year feel ko 3rd year. 3rd year college. Considered 3rd year ako kasi may mga back subject ako. Pero ang lapit na, mag-graduating na. Actually hanggang ngayon, madami pa rin naman nagtatanong sa akin, bakit di mo ituloy ganyan. Sorry, pero wala na talaga yung drive sa akin siguro na mag-aral talaga sa school. Parang... Tingin mo ang knowledge, hindi lang, kumbaga sa point ng buhay mo ngayon, nakukuha mo naman na siya sa mga ibang bagay. Hindi lang na dun sa ganong medium, hindi lang na sa school. Parang there are more things in life. Pero hindi ko naman sinasabing hindi advisable yung mag-aaral. Siyempre, tama. Iba pa rin yun. Iba pa rin yung... Ang point ko lang is, may mga matututunan ka sa school na hindi mo matututunan sa labas. May sa mga streets. matutunan ka sa streets. May mga para sa school, may mga para sa streets. Then, may discarding ang tinatawag. Ayun, yung diskarte. Yung diskarte sa buhay kasi sa streets mo matututunan yan eh. Mas maganda siguro balance. Di ba? Balance. Tama. And, yun, nung college ako, sobrang nag-i-imbalance niya na kasi nung kabataan ko nga, more on studies. So, nung lumalaki na ako,
more on bisyo na. Kumbaga parang napapariwara ka na. Oo. Hindi, tama naman. Parang ganun. Nasa ganung ano na rin. Okay. So, parang nung first 4 years ko, parang wala atang araw na hindi ako uminom. Yan, natuto na akong... Parang mas naging priority ko na talaga yung pagbabarkada. Then, yun nga, dumating sa point na... Nung kinukwento ko kanina, di ba, parang sa conversation namin ng mother ko, hindi naman kami ma-deep talks. Dumating yung time sa akin na nare-realize ko naman na parang ganito na lang ba habang buhay. So, may isang time na habang nasa dorm ako, 2 a.m., 3 a.m. na hindi pa rin ako makatulog. Tinawagan ko na yung nanay ko kasi parang nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung anong gumugulo sa isip ko nun. Pero parang ang pinaka main reason is inisip ko parang walang patutunguhan yung buhay ko. Then, tinawagan ko siya. Then, pagsagot niya, umiiyak agad siya. Tapos, sabi niya, na-feel niya daw natatawag ako kasi hindi din daw siya makatulog. Then, nasa bahay lang siya. Naririnig daw niya yung boses ko. Na parang, ma, parang gumaganon daw ako. Naririnig daw niya sa bahay. So, di daw siya makatulog. Then, yun. I think that is the only first and last time until now na nag-open up talaga ako sa kanya. Na sabi ko, ma, ayoko nang mag-aral. Ganyan, parang... Actually, naisip ko, ang sinuggest ko sa kanya nun, yun, nag-iyakan kami talaga. Then, ang sinuggest ko sa kanya, what if magsiman ako? Kasi, siguro lumaki ako na nabibigay nila lahat ng gusto ko. Pero, hindi sa minamasama ko siya, pero parang, ang mindset ko nun, ewan ko, parang gusto kong maging independent. Diba? So, sabi ko, ang nasa top of mind ko nun, sabi ko, ma, parang random lang what if magsiman ako? Kasi doon, mapapalayo ako sa, sabihin natin nga, sa barkada. Kasi, pag wala ka namang kilala di ba? Pag nandun ka. Then, feel ko yun yung pinaka magiging way ko para mas maging independent. Then, tsaka mas makapag-ipon, di ba? Makabawi agad sa kanya. Siyempre, naisip ko naman na parang nasasayangan ako sa tuition na ginagamit niya for me. Since hindi ko nga inaayos yung pag-aaral ko. Pero yun, nireject niya kasi yung ganong ano ba? Ideya mo. Ha? Anong ideya mo? Oo, yung idea ko na yun. Kasi yung pagsisiman. Sabi niya, only child niya ako. Then parang tapos alis, mawawala pa ako. Mapapalayo pa na. So, ayun. Pero, to be honest, isa yun din sa mga biggest what if ko. Kung natuloy ka. Hanggang ngayon, sumasagi siya from time to time sa isip ko. Sumasagi ka pa rin sa... na ano? Para sa streets. Sa streets kasi. Pero, yun. Then, yun na. Nag-shift na ako sa AB, Economics. Yan. Bakit Econ ang pinili? Yun, actually, hindi ko na siya choice. Parang more on... Go na lang. Connections na lang din. Connections or parang ano ba yung... Parang may kakilala ka doon or wala naman? Parang yun, may mga yun nga, connections na, more on connections na lang. Then, nung napunta na ako doon, actually hindi pa rin ako masyado pumapasok, pero for some reason, nakagraduate ako. Pero yun, yun. Tapos nag-effort ka naman. So, yun, kaya ako pala naging what if yung pagsisiman. Kasi, nag-shift nga ako ng course. Hindi naman sa nawala, nandiyan pa rin naman yung friends ko sa engineering. Pero syempre, nagkaroon akong bagong friends. Pero parang na-retain yung vices mo. Vices ko. Yung vices na yun,
Siguro tingin mo, masasabi mo na wala ka na doon sa sitwasyon na yun ngayon? Sobra. Sobrang layo na. Sobrang sawa ako na. Sobrang sawa ako. Madami mo nang So, pinagdaan. ano yung naging click sa'yo na kasi yun, hindi, noong time na yun ng 2:00 ng madaling araw, di ba, nag-click sa'yo tumawag sa mama mo. Kaso, nag-shift ka nga, pero hindi ka, sabi mo, hindi ka nga nawala, na-retain yung vices mo. Pero ano yung nag-click naman na sa'yo na from there na may vices ka pa sa ngayon na napakalayo na kung sino ka ngayon na ano ka na nasa ganitong sitwasyon, nasa ganitong state ka na. To be honest parang ang pinaka nag-click lang kasi sa akin doon, ang naisip ko lang talaga, sabi ko, parang sawang-sawa na ako sa itsura ng school ko. Gusto mo na ng bago ka. Environment. Ayaw mo sa mundo ng mga tao. Di ba, dati, Mundo ng alimaw. nagkaroon ako ng madaming phase dati uwian ako, hanggang sa nagdo-dorm ako, hanggang sa nagdagdala na ako ng sasakyan. Tapos bumalik ako sa pagko-commute. Tapos, yun, nung nag-commute ako, kahit alin doon, inuumaga ako. Kaya ako pinag-dorm nga. Kasi para di ka na... hindi na ako babiyahin ng malayo, ng madaling araw, which is mas delikado. Ganyan. Pero, wala, siguro nagising ako one day na parang ayoko nang... Ganito buhay. Ayoko nang pumasok. Hindi, yun ayoko nang pumasok. Pero, ayoko nang pumasok sa school, pero para mangyari yun, kailangan ko na makatapos. Diba? Yun yung... Yun na yung naging motivation mo, gano'n. Kailangan ko na makatapos kasi nakakasawa na. Talaga yun. So, yung parang improvement mo sa sarili mo na mawala yung vices mo, hindi siya isang iglap, kumbaga gradual siya. Gradual siya. Kung talagang, tinrabaho mo sa sarili mo. Kasi parang after nang nag-ikon ka, first work mo naman, meron pa rin mga tingi-tingi. Meron pa rin. Ng mga Pero yun, pero nung nasa ikon ako, gradual nang nawawala. Isa dun is yung pag-inom. Okay. Kasi parang, ang dami pa rin naman nag-ahead that time, pero doon na sumasagi sa isip ko na tumanggi or parang siguro nung may pumitik sa ano ko na magtapos ka na ganyan. Parang naisip ko na kasi bumawi naman ako kay mama. So imbis na dati isipin mo for 1 week nasa Pampanga ako, nasa Batangas ako, nasa puro commute yun. Ngayon ayoko na lumabas. Sabi ko sa bahay na lang ako, ganyan. Tas parang syempre estudyante ka pa lang, wala ka pang source of income, di ba? Parang naisip ko na lahat ng bisyo ko, hinihingi ko sa mama ko. So parang medyo nahiya ka na. Oo, di ba? Puro bisyo na ako, then yung tuition niya pa, yung tuition ko pa parang, di ba? Nasasayangan na ako. So yun, isa na yun sa mga reason na parang gusto ko na rin bumawi kasi sa kanya. Okay. Okay. Eto pa, ano lang, syempre, tapos na, nag-graduate ka ng econ. Tingin mo naging edge mo yung, kasi parang pag-graduate ka na ng civil engineering 3rd year Ilang taon na rin Tingin mo naging edge mo ba nung naghahanap ka na ng work na, nag-aral ka ng 3rd year ka na ng civil engineering, tapos graduate ka pa ng econ? Actually, feel ko hindi. Okay. Pero kasi 'di ba pagka-graduate ko, 'di ba? Imagine 8 years na ako sa college. Ang lapit ko nagpahinga pa ako ng 1 taon, 'di ba? Parang okay. Pero yung 1 year na pahinga na 'yan, puro basketball ganyan. Alam mo yung after ko mag-basketball, syempre bili ka ice tubig ganyan. Tapos hanggang sa may iwan na ako mag-isa sa tindahan, umiinom na lang ako ice tubig ng nandun. Yun na, pumapasok ko na sa isip ko na ano nang sunod CV, parang gusto ko pagalitan yung sarili ko na step up ka na, grow up ka naman. Meron mga may mga moments ka talaga sa sarili mo na nagsa-self-reflect ka, no? Hanggang ngayon naman, may mga ganun pa rin talaga. Nawawala talaga
Ano yung naging first work mo nun? Tsaka Tapos, yun. Actually, try ako first dun sa dito. Nestle. Kaya ako masasabing hindi factor yung tanong mo kanina yung sa resume ko. Kasi, layo dun sa... dahil dun sa first interview ko, parang wala talaga akong masagot. Kasi, di naman nila ako tinanong about engineering dahil hindi ko naman natapos yun. Sa economics, may tanong, wala. Ang tinatanong nila is about sa thesis ko, ganyan. Imagine, sabi ko nga, hindi ko na alam paano ako pumasa, pero nakapasa ako doon. Naraos na lang. Nakaraos lang ako, pero wala akong maisagot. So, technically, parang, though may mga natutunan naman ako onte. Pero yun talaga, hindi kasi talaga ako nagpapapasok ng college. Ang first work mo is sa NBS na? Hindi. Unang in-applyan mo na? Unang in-applyan. Okay. Kasi Rejected ito yung ako. malapit. Okay. Anong role yun in-applyan mo? Digital asset management. Okay. Pero walk-in ako nun. Kasi parang may job fair ba yun dito. So, nag-walk-in lang ako nun. Okay. Then, ang mindset ko kasi is, since pandemic nun, parang ang ina-applyan ko is yung malalapit. Lang talaga. Pandemic pa, no? Ang hirap. Hirap mag-apply, Mas no? mahirap. Okay. Then, yun. Tinry ko mag-apply naman dito sa BPO company. Malapit sa atin. Then, Tasas. yung sa Taskas. Tapos yun, natanggap naman ako dun. Then, yun. Dun na ako nag-work for 2 years. Anong role mo dun? So, yung first role ko dun is, nag-start siya as non-voice. Customer service representative. Pero more on emails. Or, yan. Mag-reply ka lang parang hanapin nila yung order nila or bakit late yung order ko, ganyan. Then, dun lang papasok yung call. Parang, ang tatawagan lang namin is yung mga retailer. Tatanong lang kami na update sa order nila, sa orders nila. Yan. Hanggang sa So, may update lang, no? Tsaka lang tatawag. Or sasabihan kung out of stock ba talaga to, ganyan. Yung mga ganun. Or kung ano ba mga problems nun. Parang mostly yun naman. Then hanggang sa gradually dadagdagan din kami ng workload. Hanggang sa nagkaroon na ng calls. Pero kasi pag non-voice, wala talagang calls, di ba? Pero yun, nagkaroon kami ng calls. Tapos pero ka pa, no? Na-promote ka pa as senior. Sa Taskas. Actually, Tapos tao din parang naging subject matter expert ka pa nga eh. Pero hindi siya by title eh. Parang more on ano lang eh. Ang nadagdag responsibilidad. Responsibilidad lang yung nadagdag eh. Parang nagkaroon ka ng titulo pero parang hindi naman siya promotion eh. Parang madami lang siguro dahil nasa wave, di ko alam wave 1 or wave 3 ata ako. Simula pa lang. So simulang-simula pa lang talaga nung work from home kayo nun, no? Pero buti at least nakahanap ka ng work nun kasi yun yung pandemic eh. Never ako nakapasok sa loob ng as in? Kahit kumuha na nung... Kahit dinideliver lang ng Grab yung desktop namin. Kahit nung nag-resign ka na? Sinundo pa rin ng Grab yun. Okay. Tapos yun, dati naging first may calls doon, parang pag di mo alam yung sasagot, transfer mo sa senior representative, ganyan. Hanggang sa ako na yung naging senior representative. Yan. Tapos hanggang sa nagkaroon ng bagong office sa Bohol. Tapos, yun, isa ako sa mga SME nila na nagturo na... nagpunta ka Bohol? Hindi, sa call lang. Pero lahat sila kasali doon, para mga 40 plus sila ata, 30 plus yan. Mga empleyado na nasa Bohol yung... Nice Yan, hanggang sa... Na-transfer sa kanila yung account. Then, kami naman yung nalipat na account. So, nalipat naman ako sa content manager. Yan. More on nagre-remove ako ng mga violating comments ganyan sa mga articles. So yun. Okay. Content manager. Parang layo niya sa econ, no? Na nagano. So yun, wala nga talagang connection yung mga nagiging work ko sa okay. resume ko ba. Okay. Tapos from 2 years ka nag-stay doon. Then
comes NBS. Paano? Yan, sakto kasi nagka-opening ng content management. Nespresso content management. So, di ba, sabi ko, Medyo related. feel ko naman, by this time, sabi ko, marirelate ko na siguro to. Kasi content manager, Pero anong reason mo? Ba't umalis ka sa TASAS? siguro, growth na rin. Okay. Kasi parang, hindi ko naman din nakita yung sarili ko na tatagal dun. So, yun. Ayun, Nespresso Content Management. So, paano yun? Nag-apply ka through listing? Walk-in din ba? Kagaya ng dati? Ano yung naging journey mo nun? Nung nag-apply ako doon, yun, hindi ako parang natugma ako naman yung sa interview. Parang, siyempre sa content management, may mga sinusundan kaming guidelines. Dito mo itatag yan kasi nag-violate sila ng parang, ang tawag dun, yung magbigay ka ng parang mga violation or Abusive content. content, yan, mga ganyan. Nudity. So, ganun din naman sa Nespresso. Okay. Magtatag ka, tapos ihanap mo kung Based sa saan guidelines. category siya bagay. Okay. So, nagamit Oo, so parang nagamit ko talaga yung previous work ko dun sa Yung pag-apply experience ko. na Oo. apply niya dun sa next niya role. Ano yun? Listing yun nung nag-apply ka or walk-in? Paano? Or job street. Referral. Referral. Okay. Then, after ng content management, ano yung susunod? So yun, eto na parang medyo nagse-self-reflect na ulit ako. Ayan, nagse-self-reflect na ulit ako. So, siyempre, yung basketball kasi dinala ko yan hanggang sa office eh. Nakita niyo naman hanggang ngayon, sobrang active ko sa basketball. So, nung nag-start pa lang akong maglaro-laro sa office, hindi ko nakilala yung dati namin boss yan, si Steph. Hi, Steph. Ayun. Shout out. Tapos, hindi mo kami makakonsider na close. Parang napanood ko yung last episode mo kay Darren, di ba? Parang ganun din yung pagkaka-mention niya na parang nagkakabatian lang ngayon. Uy, ganyan. Pero wala naman yung parang... Kumbaga, Connection. wala pang personal connection. Wala pa. Okay. Parang talagang tanguan lang. Uy, appear lang, ganun. Then, The system naman kinakaibigan lahat, kaya... sinasabi Totoo yun. Yan. So, yan. Nagse-self-reflect nga ako, di ba? So, naisip ko na parang, ang umaano saan, ilang taon na ako. Parang nape-pressure ko yung sarili ko na gusto ko nang mag-step up agad. And naalala ko yung advice sa akin nung previous line manager ko, which is yung si Nika, yung una kong line manager sa Nestle. Sabi niya, kung interested kayo na mag-apply sa ibang position, alamin nyo kung anong ginagawa dun. Diba? Or, alamin nyo, kunyari, eto, anong ginagawa dito, alamin mo. Anong ginagawa dito. So, hindi ka pwede pumasok sa isang bagay na hindi, hanapin mo kung saan sa tingin mong ano ka talaga. magiging bagay ka or interested ka, ganyan. So, yun. Tinaray ko naman alamin isa't isa din. Then, hanggang sa nilapitan ko na rin si Steph na parang, tinanong ko lang siya, ano bang ginagawa dyan, ganito, ganyan. Tapos, natuwa ako kasi sobrang supportive din niya na talagang, yun nga, kahit siya naman tanungin mo, masasabi niya na, di nga kami close nun pero parang, naging supportive siya, tinuruan niya ako na, ganito ginagawa sa amin, ganyan. Talagang nagpe-present pa siya. Tapos, bukod siguro sa naging interested ako dun sa work natin ngayon, natuwa ako dun siguro dun sa effort niya. Na mas lalo kong i-pursue yung position na yun. Tapos yun, hanggang sa nagkaroon na ng parang after 2 months or 3 months namin na nag-usap about that. Dumating na yung opportunity. So, ginrab ko na siya agad. Kasi nung unang beses ko naman na lumapit sa kanya, wala pa namang opening. Talagang more on, yun nga, inaalam ko lang yung mga possible roles na pwede ko lipatan. So, yun.
Importante pa rin talaga. Kumbaga, andun pa rin yung pagiging curious mo. Na importante na sa isang tao, meron kang curiosity na hindi ka lang magiging stagnant sa kung ano lang alam mo ngayon. Kasi yun nga, sabi mo, inalam mo na hindi ka lang basta refer mo naman ako. Ganun lang. Wala kang may effort ka. Parang may kakilala. Bago ako magpa-refer, tatanungin ko muna ano bang ginagawa dyan. Oo. Kasi mamaya ayoko naman yung gagawin doon, di ba? Di ba? Masayangan lang or... Oo, sayang, di ba? Nagsayang kayo parehas ng oras. Okay. Galing. Tsaka, ay nakakatuwa na merong mga ganun tao na they will go an extra mile para Yun. makatulong. Tama. Kumbaga nakakatawa na may mga ganong tao and maganda rin na maging ganong klaseng tao tayo para sa iba. Anyway, okay. So tapos tayo. Na-mention mo is yung basketball. Yeah. Mention ko lang. Si CV is MVP sa office. So isipin mo, out of almost ilan libo na ba ang empleyado? Sa isang sports fest, ilan ng from different departments. Paano nag-start itong passion mo dito? Alam mo, parang ngayon ko lang na-encounter yung question na yan. And come to think of it, habang binibuild up mo ako dun sa question na yan, na-realize ko na naging interested ako sa sport na yan dahil sa father ko. Kasi yung father ko parang hindi siya doon umuwi sa bahay namin. So, gusto niya, pag nandun siya sa bahay, hindi ako lumalabas. And, yan yung isa sa mga pinaka naging bonding namin. So, gumawa siya ng half court sa labas ng garahe. Tapos, lagi lang kami naglalaro one-on-one, ganyan. Tapos, siya rin nag-introduce sa akin na manood ng PBA. Hanggang sa nagsisimula na ako manood yan. Parang inabot ako pa inabot ako pa naman nung nanonood ako, inabot ako pa si Michael Jordan. Yan. So, yun. Actually, ngayon ko lang naisip na parang dahil pala talaga sa father ko kaya ako nagsimula maging in love sa basketball. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. And nagkataon kasi yung nag-pass away na kasi nag-pass away na yung father ko. And nagkataon yung isa kong tito na close niya. Yun din yung hilig. So parang mas lalong nainganyo kasi nakakasama ko yung tito ko, ganyan. Since wala nga akong kapatid, di ba? Then, yun. Yung tito mo parang naging father figure mo na. Oo, kasi siya yung nagpumilit sa akin sumali ng pinakaunang liga sa buhay ko. Hanggang sa nadala ko na yun, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Kasi sa basketball, meron tinatawag ng mga prime di ba? Tingin mo anong edad yung parang prime mo? To be honest, mga 2016. 2016. Kasi during... Ano yung parang mga specific moments ng prime mo yung naaalala mo? Kunyari, mga buzzer beater shots or may ginawa kang maangas na. May binugbog ka or napagulpihan ka sa court. 2011 ako nakasali ng Interbarangay as a player. Okay. Pero feel ko mas peak ko yung 2016 kasi yun yung pinaka-active year ko. In terms of overall dahil mag-start ako sa morning ko 4 AM. Maligo na ako. 5 AM magbabasket. Na ako, maglilista. Pupunta na ako sa court kasi na yun mag-aabang na ng players yung mga tao doon. 5 AM may tao na doon. Then, sabihin natin matapos kami mga 7 or 8 kasi hindi naman uso yung mga court na may bubong dati. So, pag medyo maaraw na, uwian na kami. So, mga 7, 8, uwi na. Then, mga 2 PM, maglalaro na ulit ako. Merong, may laro na ulit ng ganyan oras. Hintay lang matapos yung mga tao mag-lunch. Then, hintay lang lumilim ng konti. Then, maglalaro na ulit kami. After nun, magsi-circuit training pa ako. Ang dami. Ang dami mo activity sa isang araw. Magsi-circuit training pa ako. So, ano ang circuit training?
Para siyang yung Hyrox ngayon. Okay. Nakikita ko yun. Nakikita ko sa TikTok. Para siyang ganun. Then, so, yung circuit training ko, parang, it's either hapon ko siya gagawin or umaga. Depende kung saan ako mas free or mas less na Pero pagod. mag-isa ka lang. Wala ka Hindi, may kasama ako. Parang may nag-introduce lang sa akin na friend ko rin from basketball. May nag-introduce lang sa akin sa ganong training. Then, sa gabi, lalaro ulit ako sa Lalaro gabi. ulit? Parang Tas, ano na? ano na yun? Parang for the whole 2016, ganun yung naging routine ko. Yung basketball, di ba di ba nagkaroon ng time na yun nga, may mga vices ka. Nakatulong yung basketball yung time. Oo, sobra. Kasi, kahit nung bata ako, kahit anong problema ko, dinadaan ko siya sa basketball. Kasi syempre, pag naglalaro ka ng basketball, sabi mo nga, nakita mo naman sa akin, is sobrang competitive ko. Na to the point na pag sobrang in the zone na ako, labas sa akin yung outside world eh. Nakalimutan mo na lahat ng Makakalimutan ko. At least man lang do sa panahon na naglalaro ko. Hindi ko maiisip kung anong problema meron ako. Diba? Hindi, a good thing na rin kasi yung problema niya hindi man nadadala sa laro. Nawawala pa. Parang no? Ibang tao ka din pag nasa court. Okay. Mo kasi, nabanggit mo yung, diba ayun nga, sa basketball, parang way mo siya to distress. Kumbaga, mo siya, nakakatulong siya din, yun nga, exactly, way mo siya, ang basketball way mo to distress. And parang may pagkakataon din na, outside basketball parang na-mention mo is isa sa way mo din to distress is yung pag nagde-drive ka. Okay, tama. Okay. So, parang may mga times na nagde-drive ka mag-isa lang without any destination, ganun, Yes, or tama. So, sige, ikwento mo yan sa amin. So, bukod sa basketball, which is, yung basketball kasi, di ba, parang, hindi ko siya kino-consider as sport eh. Kino-consider ko siya as therapy. Oh, okay. So, ganun din sa pagdadrive. Na, alam mo yun, naka-open windows ka, drive ka lang, tas nakasagad yung speaker ko. Yun lang, parang... Mag-isa ka lang. Mag-isa lang ako. Saan ka pupunta? Paikot-ikot lang. Kung saan ka lang na... Saan lang ako dalhin? As in, sobrang random. Minsan, napapadpad akong QC. Anong meron sa driving? Panigurado, hindi yan dahil sa driving lang. Baga, meron kang nakukuha out of that. Anong feeling yun? Nare-relax ako eh. Nare-relax ako. Tapos, siguro ang sarap din siguro sa akin eh, enjoy ko yung feeling na, siguro pag medyo maluwag yung daan, medyo pinibilisan ko. Pero, disclaimer lang, sinusundan ko pa rin naman yung speed limit. Yes, sir. Nung bago-bago akong driver, doon ako medyo matilok. Allegedly. Pero ngayon, hindi mo ako makikitang lumalagpas sa speed limit. Masunurin naman ako. Kapag nagda-drive ka doon, may go-to na ka ba? Sound trip ka? Go-to sound trip? Depende. Syempre mga yan, mga Ska Stockley, Or mga Kendrick Lamar. Pero, meron din akong sa akin yung mga Bee Gees. Meron din akong time na gano'n din. Hindi ko in-expect na pag sa drive, alam ko nakikinig ka mga rap, pero hindi ko in-expect na pag distress, rap ang go-to mo. Ang na-imagine kita, River Maya, Parokya. Okay. Bagong discovery ko yun sa'yo. Okay. Basketball and distress. Basketball, syempre, nakukuha mo din dyan, mas nagiging physically fit ka. And gusto ko lang din sabihin, grabe yung transformation ngayon ni CV. Kung makikita, pumiyok pa. Kung makikita nyo siya dati, kung yung mga dating pictures niya, grabe, sobra. Tingin ko, medyo unhealthy. Not in a in negative way or insulting way.
Kasi miski siya, aware siya doon. No offense taken. Oo, okay. Mabuti. So, talagang and ngayon napakalaki ng transformation niya. Pero malayo pa. Malayo Pero na, pero malayo pa. Yun. Yan. Sobrang layo pa. Pero, nag-ano ka, nag-gym ka, nagbubuhat ka. And, may mga pagkakataon sa office na may mga dinadala kang mga luto mo. Ano yan? Parang, may mga meal preps ka ba? Para i-maintain yung parang nutrition ng katawan mo sa kung anong ginagawa mong weight loss journey ngayon? O, ano? So, yung meal prep, parang recent addition lang siya sa daily routine ko. Parang mga nakaka 2-3 weeks pa lang ako. So, yun. More on steamed chicken. Steamed chicken with vegetables. So, depende na sa akin kung anong vegetable yung available sa akin. So, ang palaya, ganyan. Sitaw, green beans, broccoli, depende kung anong available ka. Hindi naman ako, kakainin ko naman lahat yan. May parang mga, di ba iba may calorie counter pa? Yun, parang hindi pa ako ganun ka in the zone ba? To the point na i-count pa yung ano. Pero sa akin, malaking bagay na the fact na hindi, ang mga, di ba, madaming klase ng delata. Parang malaking factor na sa akin yung ang delata sa bahay is more on tuna or sardines na lang. Parang wala na yung mga luncheon meat, yung mga corned beef. Then wala na rin mga processed foods yun. So isa sa yun sa mga reason ba't dahil hindi ako ma-order. Kasi umiiwas nga talaga ako sa ganun. So walang hotdog, walang bacon. Talagang steamed chicken lang. Sabi ko talaga, ito lang, yung pagsabi ko sa kanila, pag may nakita kayong manok sa rep, huwag niyong gagalawin. Kasi sa akin yun. So, yun. Okay. So, ayan, weight loss journey. Kunyari, may isang tao na nasa sitwasyon mo siya noong college ka na hindi niya alam kung anong gusto niya, hindi maganda kung ano yung physical na hindi siya masaya sa physical na weight niya o anyo niya, or hirap siyang makaahon or makaraos sa kung anong current sitwasyon niya. Anong tingin mong ma-advise mo sa kanya? Ma-advise ko sa kanya, start slow. Slow. Parang wag mong madaliin. Kasi minsan pag minadali mo, parang baka mas lalo ang mabigla or mahirapan, 'di ba? At least pag start slow, try mo paunti-unti hanggang sa maging consistent ka. Pag naging consistent ka, parang magko-connect the dots na yan . Magiging parte na talaga siya ng routine mo yan. So siguro example na lang sa akin, 'di ba? Nag-start akong ginagawa lahat on my own. For example, sa gym, 'di ba? Tinry ko yung sa office muna, then nagja-jogging ako. So parang gumagawa muna ako ng sarili kong routine. Then hanggang sa hindi pa ako nagko-control sa food nun. Then hanggang sa ngayon na slowly inad ko nga sa routine ko yung pag-meal prep, ganyan. Siguro baka in the future mag-calorie count na rin ako, di ba? Pero yun, start slowly. Ang importante siguro gawin mo yung tingin mong magiging consistent ka. Then paunti-unti ka na lang mag-add ng routine based doon sa kung saan ka naging consistent na habit. Okay. Tumatak lang sa akin yung sinabi mo na gawin mo kung saan magiging consistent ka. Kumbaga, yung gagawin mo is hindi lang, paano ko ba sabihin? Kumbaga, iti-tailor fit mo pa rin base sa kung paano mas makakatulong. Kasi wag mo ikukumpara, Okay, yan. Maganda yan. Comparison, pare, is the thief of joy. So, ang bawat tao may kanya-kanyang proseso yan. So, kung mabilis yung proseso niya, huwag kang maingit doon. Trust the process. Diba? Sabi nga kay Joel Embiid. Okay. Pero yun,
trust the process. Parang chill ka lang. Huwag mo ikumpara yung magiging progress mo sa progress na ibang tao. Huwag mong gayahin na yung iba na level 30 na. Parang gano'n. Kasi isipin mo, level 30 na sila. Pero at some point sa kanilang buhay, nag-start din sila as level 1. Hindi naman sila basta, 30 na agad siya. Tama. At saka kahit level 30 na sila, kasi iba pa rin yung mga, kumbaga yung mga, may kinakalaban pa rin sila eh. May kanya-kanya tayong personal battles din sa buhay. Iba pa rin yung kalaban nila sa kalaban mo na level 1, di ba? So, iba pa din. Yun eh. And to, kumbaga, hindi pala recently, ikaw, marami kang travel, pre. Ang dami mong travel photos, and recently, nagbundok ka. Ano, first bundok mo ba yan? First bundok mo. Anong bundok yun? Kayapa. Mount Kayapa. Quad Peak. Ano ibig sabihin ng Quad Peak? Parang 4 peaks yung aakyatin nyo. Apat. Yes. Akala ko ang bundok, isa lang. Pag naakyat mo, yun na yun. Okay na. So, ibig sabihin, may iba pang peak yan. Magkakatabi. I think magkakatabi sila ng bundok if I'm not mistaken. So, ilang oras inabot? So, nag-start kami mga 6:30 AM tapos natapos, to be exact, 2:30 p.m. 6:30 AM to 2:30. Ilang oras yan? Hindi ako 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Mga 8 hours. Ayun, civil engineering, math. Civil engineering pero nag-feel sa nangyari. Math. 8 hours. Ang tagal na, no? Isang buong shift na yun. Talaga. Kumusta yung experience? Sobrang nag-enjoy ako. Okay. Kasi, batak ka talaga dun. nag-start yung year na to na meron akong mga bagay na gusto kong gawin na hindi ko pa nagagawa dati. So, isa doon is yung pag-run. Pagsali sa mga run, yan, sa mga marathon or what. Yung pa. Then, hike. Yung 2 na yon na-mention ko talaga yon sa utak ko nung January. Then, ayun, masaya ako kasi, di ba parang quarter 1 pa lang natapos ko na sila. Before the hike, natakot ka? Oo, kasi may natakot ako kasi actually last year pa naman ako naiimbitahan mag-hike. Pero bakit ka tumatanggi? Fear of heights? Fear of heights. Sobrang... Paano mo na-push yung sarili mo to get out of that fear? Siguro, naging factor na rin doon is na-start ko na yung pagja-jogging ko, di ba? So, sabi ko, nung sumali ako dun sa mga 10-kilometer run na sinalihan ko, walang isip-isip yun eh. Sabi ko, sali ako para at least ma-push ko yung sarili ko na mag-progress. Basta, register. Register. So, para ma-pressure mo rin yung sarili mo. And imagine, yung na-register ko, 1 linggo lang yung pagitan, di ba? Tapos yung bundok, the week after, 2 kilometer run. So, yun, sabi ko. So, naging okay siya. Feel ko, naging okay siya kasi nga, na ano na ako eh. Kumbaga, nabanat na yung buto ko sa 2 run. Ano yung, after those experiences, ano yung pinaka natutunan mo? Siguro, patience. Patience kasi feel ko, para sa akin feel ko pinaghirapan kong makarating sa ganong status yung katawan ko para maging ready. Kasi kung gagawin ko siya last year, baka sobrang hirap na hirap ako eh. So, yun. Sobrang satisfying sa feeling talaga na nagawa ko yung mga bagay na yun. So, yun. Huwag ka susuko. Yan na. Madalas natin no? Ang simple niyang, kumbaga, ang simple ng word. Ang simple pakinggan eh, di ba? Simple pakinggan, pero it hits hard. Totoo. Hirap gawin. Keep on the grind. Di ba? Let's go. With a few. With a few. And now to our last segment.
So, yung previous guest, si Darren, nag-iwan siya ng question para sa next guest. And, ang iniwan na question ni Darren is, kung pipili ka ng hayop, either pet malu, hayop, or gamit, na kung nakakapagsalita man siya, gano'n, ano yung itatanong mo sa kanya? Siguro since I used to have dogs, and meron pa rin ako isa, kaso yung natitira is nandun sa pinsan ko ngayon. Pero yun, bukod dun sa isang nasa pinsan ko, ay meron akong 2 aso na namatay na. So, siguro gusto ko lang tanungin sa kanila kung naging masaya naman ba sila na Naging amo ka. Sa pangangalaga. Sa pangangalaga ako. So, yun. Ganda. And siguro, isa sa mga reason ba't parang yung aso kasi na nandun sa pinsan ko, is sa kanila din galing yan. Then, the reason ko bakit binalik ko siya sa pinsan ko is sobrang lungkot niya nung namatay yung mga kasama niya. Umiiyak siya. So, parang na-notice ko, hindi ko alam kung 1-2 weeks, talagang iyak siya ng iyak sa gabi. Siya. So, sa sobrang worried ko sa kanya, binalik ko siya dun. Kasi sobrang daming aso dun sa bahay namin. Para at least di siya malungkot. Oo. Parang, yun. Tsaka, ang sakit. Sobrang sakit pag namatayan ka ng... Anong paanong aso mo nawala? Yung una, si Sushi. Sushi. And, Sushi. Then, yung pangalawa, si Mochi. Then, yung isang buhay pa, yan, si Cupcake. Yung nilipat. Yung sa makabilang bahay. Sa makabilang bahay. Okay. Sushi, Mochi, Cupcake. Cupcake. Okay. Yan. Ayan, ang tanong ni CV sa inyo. Sumagot kayo sa panaginip. Please. And, Please. ayan, bago tayo matapos, CV, ano naman ang iiwan mong tanong para sa susunod na guest? Ang hirap niya. Susunod na tanong. Kung merong isang bagay na pinaka-kina-proud mo sa sarili mo, ano yun? There you have it. Be the few. Be the few. Stay tuned. Let's go.